Ang nangyari sa nakaraang chapter ay kinontrol ni Aurora yung katawan ni Claire upang labanan si Elizabeth. Nagkaroon sila ng maangas na palitan ng mga atake, ngunit gayon pa man ay hindi kinaya ng katawan ni Claire yung kapangyarihan ni Aurora kaya nagsimula ay yung magdugo. Di nagtagal ay dumating na din doon si Shadow at tinapatan noon si Elizabeth. Nung una ay tila hindi yun umalis sa pwesto at ang dahilan noon ay punong-puno ng gold coin yung damit niya. Napagdesisyon na niyang iwan na yun at agad siyang nagseryoso. Matapos magseryoso ay nilakaran lang ni Shadow yung mga atake ni Elizabeth na parang wala lang yun. Pagkalapit ni Shadow kay Elizabeth ay tinitigan siya nun at naintindihan niyang gusto na nun mamatay. Sumugod na yung dalawa sa isa't isa nang may pambihirang bilis. Sa uli, ginamit ni Shadow ang I Am Recovering Atomic na nagsanhi ng malakas na pagsabog sa tuktok ng Crimson Tower. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa The Eminence in Shadow na may isang napaka-OP na bida na mas gustong gumalaw sa kadiliman at magpanggap na mahina. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Shadow kasama ang Shadow Garden, dumako tayo sa pagdilat ni Beta matapos pasabugin ni Shadow yung lugar. Ano daw yung nangyari doon? Di nagtagal ay naalala niya si Shadow kaya hinanap niya yun. Pagkabangon niya ay pinakitang wasak na yung Crimson Tower. Gulat na gulat naman siya sa pangyayaring yun. Pagkatingin niya naman sa mga natamo niya kay Elizabeth ay tila nawala na ang mga yun. Nakita niya rin na nakahiga pa rin walang malay sina Claire at ibang mga kasama niya doon. Talagang prinotektahan daw sila ni Shadow doon at talagang mabait yun. Nakita niya naman yung tumutulong dugo sa isang putol na kahoy. Napansin niya na ayun yung mga traces ng dugo ng Blood Queen kaya maganda daw iyon dahil na-fulfill niya na yung sample collection objective niya. Bigla naman siyang may narinig sa kanyang likod at pagkalingon niya doon, pinagdasal niya na sana ay magawang mahanap ni Elizabeth yung Land of Respite noon. Ipinakita dito si Elizabeth na nasa mga kamay ni Mary. Sa sumunod na eksena, lungkot na lungkot si Sid dahil isang maliit na bag ng coins lang ang nagawa niyang makuha sa treasury. Sa isip niya ay sinabi niya na malayo pa iyon sa sapat para isupport siya noon habang buhay. Paano na daw siya magre-retire at mabubuhay ng 300 years kung ganun? As expected daw sa Lawless Town, umuwi siyang may unexpected developments pero at least masaya yung boss battle kaya ox na daw yun. Dumating naman dun si Claire at nagsorry dahil natagalan siya. Tinanong ni Sid kung tapos na daw ba si Claire na magpaalam sa mga kaibigan niya, kung saan pinaliwanag ni Claire na sinabi nun sa dalawang iyon na isang araw ay magkikita silang muli kung saan. Ipinakita naman na buhay pa si Elizabeth at hindi yun pinatay ni Sid. Bago umalis ay nagbow si Elizabeth kay Sid at napansin naman yun ni Claire kaya tinanong nun kung tama ba yung nakita niya. Pinaliwanag naman ni Sid na ini-imagine lang yun ni Claire dahil hindi pa nga niya iyon nakikilala. Tinignan lang naman ni Claire si Sid doon. Matapos yun iniyakap ni Claire si Sid at sinabi na masaya siyang ligtas yun. At wag na daw ulit yun mawawala. Nagsorry naman si Sid doon at ipinaliwanag na nadudumi kasi siya kaya tumakbo siya papunta sa CR. Tinanong ni Claire na naaalala pa ba ni Sid yung mga panahon na pumunta sila sa kagubatan nung bata sila kung saan humindi naman si Sid. Sinabi ni Claire na sa bagay, 8 years old pa lang daw siya noon at si Sid naman ay 6 years old pa lang. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo sa tinutukoy na pangyayari ni Claire. Ipinakita dito na may dala silang mga espada at sinasabi ni Sid doon na takot siya at gusto niya nang umuwi. Sinabi naman ni Claire na tigilan nun yung ganong attitude at pumunta talaga sila doon para kay Sid. Bibigyan daw ni Claire si Sid ng special training kung saan kakalabanin nila yung mga bandits na nagtatago sa kagubatan. Sinabi naman ni Sid na ayaw niya dahil delikado daw yun, pero sinabi ni Claire na ang pinakamagandang paraan upang matuto ng swordsmanship ay sa labanan. Sinasabi daw ng kalbo yung tungkol sa Scarface bandits na kasalukuyang nagagala sa kagubatan kamakailan lang at yun daw ay tatalunin nila. Kabang-kaba naman si Sid doon kaya sinabi ni Claire na magiging okay lang ang lahat dahil nandun siya. Hindi daw gaya ni Sid ay nanalo iyon ng first place sa children's tournament. Habang nagsasalita si Claire tungkol sa sinasabi daw ng lahat na kayang talunin ang kahit sinong bandit ay merong isang lalaking nakatayo sa likod nun. Tinitigan sila noon at sinabi na anong ginagawa ng mga makukulit na bata doon. Nagulat naman si Claire doon at nanginig sa takot. Pinalibutan na sila ng mga bandits doon at sinasabi ng mga yon na bibenta sila noon para sa pera. Sinabi naman ng may scar sa mata ay siguradong magkakaroon sila ng maraming pera pag binenta nila yung babae, pero parang pabigat lang daw yung lalaki kaya patay na lang daw nila yon.
Nilakasan naman ni Claire yung loob niya at agad na sinugod yung lalaking may scar sa mata at sinabing hindi niya sila hahayaang kunin si Sid. Madali naman siyang napari ng lalaki at sinabi na pwede na para sa isang bata at agad siyang inatake. Sinabi ng lalaki na hindi sila gaya ng pangkaraniwang bandits dahil bawat isa sa kanila ay isang skilled spell sword at meron daw silang bounty na 100 million zenny. Habang sinasabi ng lalaki na wala siyang awa sa mga bata ay biglang humarap si Sid at sinabi na wag daw nilang bulihin yung kapatid niya. Habang naghihingalo si Claire ay sinasabi nun na tumakbo na si Sid. Agad na nilapitan ng lalaki si Sid at hiniwa nun yung katawan niya. Bahalang-bahala naman dun si Claire. Habang napapapikit na ay nakikita niya si Sid na bumabagsak na. Pagkadilat niyang muli ay nakita niya na bumabangon ulit si Sid. Iniisip niya na nahiwa na yun kaya bakit yun tumatayo pa? Iniisip niya na baka nag-hallucinate lang siya dun. Kaya niya iyon nasabi kasi hindi daw si Sid yung klase ng bata na gagawa ng ganong klaseng mukha. Bigla namang naiba yung aura ni Sid at sinabi na nasa proseso na ang a little bro acts rashly to save his sister and gets KO'd. Yung reaksyon niya daw doon ay 10-10 para sa kanya. Tama daw ba yun? Tanong niya sa mga bandits. Gulat na gulat naman yung lalaki doon dahil sigurado siyang nahiwa niya na yun si Sid. Pinaliwanag ni Sid na prototype slime lang yung nadikitan ng espada nun at mukhang kailangan pa nun ng tibay kaya marami pa daw may improve yun. Plano daw ni Sid na huntingin sila mamayang gabi. Pero sino daw yung mag-aakala na maiisip din yung gawin ni Claire? Sumigaw naman yung isang lalaki doon na ano daw yung pinoproblema nila bata lang si Sid. Sinabi naman ni Sid na tama sila na bata lang siya at agad niyang pinaghihiwa yung mga yon habang sinasabi na ganun kabilis lang yung kaya niyang gawin gamit yung undeveloped body niya. Sumugod yung may scar sa mata pero madali lang nun naiwasan ni Sid at sinabi na gayon pa man ay yung magaan na katawan niya ay hinahayaan siyang makipaglaban sa ganung paraan. Pinaliwanag ng lalaki na siya na lang yung natitirang lalaki na pinagpapatuloy ang Path of the Sword kaya alam niya na kung bibigyan si Sid ng 5 taon ay magiging isang spell sword yun na yayanig ng mundo. Pero nakakalungkot daw kasi tatapusin niya na si Sid doon at ngayon. Umatake yung lalaki at nagawa ng mahiwa sa kalahati si Sid. Bigla namang napunta sa likod ng lalaki si Sid at sinabi nun na after image niya lang yun. Gulat na gulat yung lalaki habang sinasabi ni Sid na mukhang nagkaproblema din yung katawan niya sa pagkilos ng mabilis. Nagsuka siya doon ng dugo habang nagkokomento na ang fragile talaga ng katawan ng mga bata at naabot niya na yung limit ng katawan na yun. Kung gayon daw ay kinakailangan niya lang na sirain ang limit nun. Pumorma si Sid at agad na ginamit ang overdrive. Matapos yun ay madali niya nang natalo yung lalaki. Habang nanonood si Claire, sinasabi ni Sid sa sarili niya na yung tunay na Eminence in Shadow ay hindi pagpapawisan sa laban na iyon kaya 30 points lang yung binibigay niya sa sarili niya. Matapos yun ay bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan sinasabi ni Claire na nung nagising na siya at tumatakbo na papunta sa kanila yung mga matatanda ay as usual ay umiiyak si Sid. Narinig niya daw na natalo ng mga bounty hunters yung mga bandits. Nung nakita daw ni Claire makipaglaban si Shadow ay naalala niya yung panaginip na nakita niya dati. Nakaramdam daw siya ng resemblance sa pagitan nun at ng Sid na nakita niya sa hallucination niya. Ayun daw yung dahilan kung bakit ayaw na ayaw niyang sinasabihan sila ng mga tao na mismatch sila. Baka kaya rin daw lagi siyang may pakiramdam na si Sid yung palaging nagliligtas sa kanya mula pa nung bata pa sila ay dahil doon. Gusto niya daw malaman ng lahat kung gaano kagaling yung kapatid niya. Bigla namang binatukan ni Claire si Sid at sinabi na pero parang masyadong maaga pa yung Lawless Town para doon. Sa isip ni Sid ay sinasabi niya na ano kaya yung problema ni Claire dahil ang weird nun ngayon. Tapos ay pinaliwanag niya na may nakita siyang bagay na kakaiba kahapon. Nung pumunta daw siya sa kwarto ni Claire para mag-sorry, nakita niya yung isang maangas na magic circle sa kanang kamay nun at nilalagyan daw ni Claire iyon ng bandage. Tas sinasabi daw ni Claire sa sarili nun na may special power na dumadali sa katawan nun. Meron daw yung magic circle, bandages, special power, isang complete package. Kaya iniisip niya na naabot na ni Claire yung edad na yon. Di ko alam ano tinutukoy yun dyan. Diyos ko, ano ba ito? Bigla naman siyang tinawag ni Claire at sinabi nun na meron pang isang importanteng bagay na gusto nang sabihin sa kanya. Sinabi ni Claire na meron daw siyang natutulog na kapangyarihan sa loob niya. Naghanda naman si Sid sa sinasabi niyang legendary coming out moment. Sa mga pagkakataon daw na ganun ay ang huling bagay na dapat mong gawin ay i-reject yun sa pamamagitan ng wala kang ganun, guni-guni mo lang yun, mag-aral ka na lang dyan. Kapag ginawa mo daw yun ay masasaktan yun na magsasanhi ng future of delinquency. Kaya ibig sabihin, ang mga salitang kailangan daw ni Claire ngayon ay, alam ko, simula pa noon ay alam ko ng special ka. Nagulat naman si Claire sa reaksyon ni Sid at napatanong na naniniwala ba talaga iyon sa kanya.
Kailangan niya daw alamin yung hiwaga sa likod ng kapangyarihan na iyon. At iyon daw ay para kay Shadow. Sinabi naman ni Sid na sigurado siyang magiging okay lang si Claire at suporta daw siya doon. Tuwang-tuwang nagpasalamat naman si Claire. Sa isip ni Sid ay sinasabi niya na totoo na ang tataakin ni Claire ay isang mahaba at masalimuot na daan. Sigurado siyang makakaranas iyon ng maraming pagsubok. Iyon daw ay mag-aalala, mahihirapan at sa huli ay malalaman ng realidad. Ngunit iyon daw ang paraan kung paano tayo lahat nagiging adults. Hindi maiiwasan yun. After all, nag-throb daw yung kanang kamay nun. Kaya namintin din yan, putik na. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Yukime at sinasabi na kailangan niyang pasalamatan ng isang lalaki. Natalo daw nun yung Blood Queen ng mag-isa lang habang pinoprotektahan silang lahat. Sigurado daw siyang nasa town pa rin yun. Inutos niya kina Natsu at Kana na hanapin yon at apuntahin sa kanila. Sa uli, sinabi ni Yukime na kapag daw nakipagkampi siya kay Shadow ay baka magawa niya ng masaktan yung Swords Demon. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin niyo, ano kaya yung binabalak ni Yukime? Sino kaya yung sinasabi niyang Swords Demon? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong panood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?